bakit ka dumating sa point na parang kumagay, wala kang pakialam? Yung parang kumagay, pinapairal mo yung self-confidence na meron ka. Ano yung motivation? Kasi unang-una naman po, kasi yung mga nag-wash po or may mga nakakasakit sila sinasabi. And hello guys, once again, welcome back muli sa ating channel. Ito po yung host na si Chloe TV, muling magbibigay ng panibagong reaction video. So ito nga po guys, no, kung napapansin nyo po dyan, nakita nyo po dyan sa ating gilid, yan po yung panahon na hindi pa sikat si Krista. Ito yung panahon na binablog pa lang siya ni Maria Ligaya. Okay? So, sobrang napakabuti talaga ng Diyos, no, na magkatagpo itong si Ma'am Maria Ligaya at saka si Krista. Kasi ito po talaga yung way kung bakit mas lalong dumarami yung blessings ni Krista ngayon. Diba? So, ayan nga guys, tomorrow is Monday. So, sabi nga nila palagi, I love Monday. Pero, di natin alam kung meron bang Mikris bukas, no? So, yun na nga, sobrang saya po ng ating Mikris din kasi first time nakapunta po nila sa Bicol, doon sa Mayon Volcano. And ayun, sobrang saya. So, panoorin nyo po guys yung upload ni Kalinga Prab. Alright. So, dito nga po ay ating bibigyan ng reaction itong, kumbaga, interview ni Ate Ligaya dito kay Krista, no? So, tingin ko dito medyo ano pa si Krista dito, hindi pa siya gaano ka-mature, no? Batang-bata pa talaga yung mukha ni Krista dito, yung sobrang innocent pa talaga. Alright, pero in fairness, no? Kitang-kita po yung maganda niyang mukha, no? Lumilitaw po yung maganda niyang mukha. And yun na nga, tara, panoorin natin at bibigyan po natin ng reaction. Pero bago ang lahat, please don't forget to subscribe, paki-like and share na rin tong video para i-recommend pa tayo ni YouTube. At higit sa lahat, palagi nating suportahan ang nag-iisang ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edno Vlog and Kalinga Prab. Suportahan po natin ang ating Keyboys, Kalinga Partners, mga charity vloggers sa Pilipinas na tumutulong sa ating mga kababayang mahihirap. Huwag nating kalimutan, of course, at ang aking makasamang Kalingap Reactors. Lahat po naman legit Kalingap Reactors, guys. Okay? So, lahat po naman nagko-content about sa Kalingap ay suportahan po natin. Alright, so wag na nating patagalin pa. Tara, panoorin na muna natin to. Parang natutuwa ka na ngayon masyado. Ayan guys, natutuwa na daw umano si Krista, no? Natutuwa na siya na, syempre siguro natutuwa siya kasi alam niya kasi sa Kalingap na malaki talaga yung opportunity na ibibigay sa Kalingap, no? Kaya siguro napapansin niya na parang ito na yung chance, no? Ito na yung way na makilala pa ako lalo, especially na marunong siyang kumanta, 'di ba? So alam naman natin dito sa Kalingap ay marami talagang mga viewers, kaya siguro nasa isip niya na siguro ito na yung chance para sa akin. Bakit? Na po. Nabibigla ka sa mga pangyayari? Kasi bumili ka lang sa tindahan. Diba, bumili lang daw siya sa tindahan pero nagkakita sila ni Ma'am Maria Ligaya. Alam niyo po, natagpuan ko po ito si Krista. Bumili lang po siya sa tindahan. Ano mong binili mo ng shampoo? Opo, shampoo. Binili ako ng shampoo. Ba't layo pala ng bilihan mo? Doon ay ang daming tindahan naman doon. Nagsarado po kasi yung malapit lang po baga sa amin. Nagsarado. Tapos doon ka napadpad. So, ibig sabihin lang niya, pinagtagpo tayo ni Lord. Ni Krista. Diba? Grabe yung journey nila, no? Talagang as in, nagsarado talaga yung tindahan nila doon, malapit sa kanila. Tapos, talagang napadpad siya doon kung saan lang doon si Ate Ligaya. So, talagang pinagtagpo, no? Talagang ito yung time na talagang binigay ng Diyos para maging maiba yung buhay niya. At tingnan nyo naman ngayon, di ba? Sobrang sikat na ni Krista. Pagsigad na talaga yung kikilos, guys. Walang imposible, di ba? Di ba kung alalahanin mo yun, di ba? Tapos ngayon, kumbaga kahit pa paano nakikilala ka na sa social media. Ramdam ko po kay Krista na masaya po siya. Lalo na nung nakilala. Napaka-inosente pa ng mukha ni Krista dito, no? Yung tipong ano pa lang siya, talagang dalagang Pilipina. Pero napakaamo ng mukha niya, sobrang ganda. Matangos yung ilong niya, tsaka yung mata niya,
parang nangungusap yung mata niya. Parang nakakadala pag tinitigan mo siya. Kilala niyo si Kalingap Tata. Tama ba, Krista? Yan. Kay Ting. Ay siya. Oo. So, yun po. Ano po, bali, binalag po natin ngayon si Krista dahil meron niya pong pinabibigay po yung sponsor po ni Vincent Calyada, no, from Dubai. Pero bago po yun, syempre po, kakamustahin po muna natin si Krista. So, ngayon, wala kayong pasok kasi nga, umaulan pa. So, bukas na pala yung laban mo. Doon saan? Anong paghahandang ginagawa mo doon? Ano po, mamaya po kasi na-practice na po ako noon. Kasi Sasali pala ito si Krista sa singing contest. Okay. Kasi sobrang napagaling din naman ang boses ni Krista. Nung first time ko siyang marinig, palang mala professional talaga yung niya. Parang may trainer siya, may trainer. Ganon yung impression ko sa kanya. Napakagaling ng batang to. Sobrang napaka-powerful ng boses niya eh. sana po bukas walang pasok para makapractice pa po ako. Tapos ang Paano kung may pasok bukas? Ganun, on the spot. Dapat mamaya pag uwi mo yung yodeling. Na ganun ka ba? Na ganun. Hindi ko pa po siya nagtatry. Parang Hindi gusto mo ko ba subukan. natatry? Pero sabi nga ni Kalingap Tata, di ba, dun sa vlog sa'yo, kung may mahanap tayong coach mo, magtanong-tanong ka para mahasa yung pagkanta mo. Ganun. Oo. Kunting enhance na lang tong boses ni Krista eh. Professional na eh, 'di ba? Kunting enhance na lang. Saka mas maganda talaga pag may coach, no? Kasi pagdating sa paghinga, 'di ba, kung saan ka mag-shape ng boses. So napaka-importante talaga yung mga ganyan, yung mga techniques. So dapat maturuan, 'di ba? At saka nandoon na yung boses ni Krista. Sobrang makapal kasi yung boses niya na basta maganda talaga yung quality ng boses niya. Kasi, syempre kami bilang tumutulong sa'yo, gusto din namin ma-enhance pa yung yung boses mo. Sa mga singer, sino ba ang iniidolo mo? Si Sarah G po. Si Sarah G. Anong kanta ni Sarah G? Talagang noon po man yan, si Sarah J talaga, di ba? Elementary pa po tayo niyan. Yung mga batang tinatanong, sino yung favorite singer mo? Si Sarah J. Ganun talaga. Hanggang ngayon, in this generation, nandun pa rin, namamayagpag pa rin si Sarah J. Ganun kagaling. And sana'y maging inspirasyon pa ito lalo ng ating mga kabataan ngayon. So, itong si Krista, napabilang na to sa Gen Z, di ba? Pero kita niyo naman, si Sarah pa rin yung iniidolo niya. Pero overall, magaling talaga sila pareho, no? Magaling si Sarah, magaling din si Krista. So, may kanya-kanya silang quality ng boses. Gusto ko yung boses ni Krista kasi medyo makapal siya. May pagka-power talaga yung boses niya. Ang galing eh. Pagdating sa pagbirit, napakasarap pakinggan. Paborito. Oo, maybe. Maybe this time si Sarah G ba nagkanta nun? May din po siya doon. May cover siya ng Ate Ligaya. Hindi ka yata updated. Yan yung pinakasikat yung niya, yung maybe this time na cover. Parang second. Parang pagkainan lang, yung parang Ginaya niya po, pero yung ibang version niya po. revive lang yun, revive. Right. So, grabe Cover. si Sarah G pala ang mo. Oo, kaya- Puro birit na yung gusto ko. Kaya po, puro Sarah G talaga yung Oo. Kaso pinalitan ko po yung Tagalog kong kanta. Alin yung dati, yung sa SM? Pinalitan ko po yun. Ano pala kakantahin mo doon? Bukas. I Just Fall in Love po. I Just Ganun Fall in naman Love yun? again. Kay Sarah po. English Tagalog din po yun. Anong Tapos, Tagalog mo? Ano po? Pangarap na between. Kaya mo yun? Ang taas mo. Opo. Si Ate Ligaya, hindi makapaniwala. Ang taas ang taas naman talaga ng kanta na yon. Pero caring naman yan. No? Si Krista pa. Diba? Mataas naman talaga yung range ng boses ni Krista. To be honest. Mataas yung range ng boses niya. Taas na. Pangarap na between. Oo. Sa tingin mo ba, maabot mo na yung between na pinapangarap mo? Sa tingin ko po. Sa tingin. Diba? Manifesting pa siya ng mga panahon na yan. Pero ngayon, unti-unti nang nagkakatotoo. Iba talaga guys pag pag nangarap ka tapos sinamahan mo ng dasal, so talagang ibibigay talaga ng Diyos yan. Okay? Kapag kayo, nangangarap kayo, talagang mas mangingibabaw yung dasal nyo kaysa pangarap nyo para
ibigay yan sa'yo ng Diyos. Kasi wala naman pong, walang imposible talaga, no? Pag humiling tayo. Kaya tingnan nyo naman yung buhay ni Krista, di ba? Ang laki na ng pinagbago. Although hindi pa naman siya doon sa pinakatuktok ng kanyang mga pangarap, pero in fairness, unti-unti na niyang nakikita, no? Unti-unti nang lumiliwanag yung mga pangarap niya. Sa tulong din namin. Sa kabata ka pa? Opo. Ano pa, habang nagkakaedad ka pa kasi, medyo ano pa, kumbaga natututo ka pa. Ganun. Saka, ano pa lang masasabi mo kasi minsan, napanood mo na ba yung vlog sa'yo ni Kalingap Tata? Opo. Anong masasabi mo doon sa yung minsan may sabi na, Okay guys, tanong lang po natin, sino ba yung unang naka-vlog sa kanila? Si Ate Ligaya ba or si Kalingap Tata? So, i-comment nyo po dyan sa comment section kasi hindi ko talaga siya na from the very beginning kung sino yung naka-vlog. It's either si Kalingap Tata ba or si Ate Ligaya ba? ano nga, yung kulang ka pa daw sa practice, ganyan. Medyo may mga kulot pa, ganyan. Pag-iigilan ko po na, or magsusumikapan ko po na malinis yung pagkakanta ko, yung kung paano ko po siya kakantahin, gano'n. Yung mga notes na hindi ko pa po na-hits, pag-aaralan ko po yun. Yung pagkanta kasi, pwedeng pag-aralan yan, no? As long as willing ka. Kasi pag nandun na yung boses mo, may quality na yung boses mo, yung pag-aaral na lang talaga kung paano mo i-hit yung mga high notes. So, yun na lang talaga ang problema. Yung iba kasi nagpapa-coaching, di ba? Like the Voice Kids, yung mga ganon. So, napakabigati ng mga coaching nila, mga coach nila doon. So, pwede namang humanap si Krista ng medyo mumurahin na makapagturo sa kanya kung paano niya i-hit yung yung mga high notes. Kasi ang pinaka-importante diyan talaga is yung paano mo i-timing yung paghinga mo para maabot mo yung high notes. Yung pinaka dapat marunong kang mag-timing kung saan mo i-shape yung paghinga mo para hindi ka makapos sa hininga. Ano pag may nababasa kang mga ganun, mga basher na ganun? Naapektuhan ka din ba? Minsan po, pero hinahayaan ko na lang po. Kasi kung yun naman po ang nakikita nila, or di ko naman po sila masisisi. Yung mga criticism kasi, syempre yan din po yung nagbibigay sa atin ng moral lesson para mas magiging pa tayo. Mas ipakita pa natin kung ano yung kaya nating gawin, di ba? Mas mabuti ring merong mag-criticize sa atin para malaman natin na saan tayo nagkamali at yung pagkakamali na yon ay syempre, yun yung pagtuunan natin ng pansin. Mo na lang intindihin. Basta ako, kung ano yung gusto ko, yun ang gusto ko. Sabi nga nung mama mo, ewan ko ba sa batang to, ang kapal ng mukha. Makapal na talaga ang mukha. Yung mga makakapalang mukha guys, sila yung nagtatagumpay sa buhay. Kadalasan sa mga nakikita natin na makakapalang mukha, sila yung nagtatagumpay. Talagang totoo po yan. Okay, wag na po tayong magbulahan dyan, pero usually sa mga makakapalang mukha, kasi hindi nila iniintindi yung mga sinasabi ng ibang tao, hindi nila iniintindi yung mga pangbabash. Instead na malungkot sila, mapanghinaan sila, ay talagang pinupush nila palalo yung sarili na para mas magiging magaling pa sila, di ba? Kaya saludo po ako sa mga taong makakapal ang mukha kasi kadalasan sa mga yan, sila yung mga nagtatagumpay talaga sa buhay. Kasi po, Bakit ka dumating sa point na parang wala kang pakaalam? Yung parang pinapairal mo yung self-confidence na meron ka. Ano yung motivation? kasi unang-una naman po, kasi yung mga nag-wash po or may mga nakakasakit sila sinasabi. Iniisip ko po una-una, hindi naman po sila napakain. Hindi naman po sila yung naghihirap kumbaga para to pa rin yung Tama nga naman, di ba? Sino ba naman yung mga taong yan? Sila ay kumbaga bashers lang, di ba? So isipin natin yung mga magulang natin na naghihirap para sa atin, yung mga taong nagpapakain sa atin, tumutulong sa atin, yung mga taong nang babash or sumasaway, hindi naman po sila nagpapakain sa atin. So just didma lang, wag mo nating i-ignore na lang po natin yung mga taong ganyang mindset kasi mas lalo lang tayong pinapanghinaan ng loob kung talagang iisipin natin yung mga sinasabi nila.
yung pangarap ko. Kaya, Ikaw. kumbaga, para sa akin, yung mga bash po nila na yun na lang yung nagtutulak sa akin para i-push ko yung ano ko, para pag halimbawa nakita ko nila ako, if ever na sumikat ako, uy, ganito, yan na pala yung ano, dating binabash natin, ganyan. Parang, Yung kumbaga sa una pagtatawanan ka, pero sa huli tatanungin ka paano mo nagawa, di ba? Oo, yun nga yung sabi ni Kalinga Probe doon sa doon sa live niya na noong una pinagtatawanan si Kuya Bal, ganyan. Pero sa huli, yun, tanong na sa kanya, paano mo nagawa? Kasi naging successful siya eh. Lumaki yung channel niya, sumikat, maraming natulungan, maraming nakakakilala. Kaya yun talagang ako, tuloy lang, Krista, no? Kasi kami ganun din, mga vlogger, may mga basher din kami. Halos na minsan, talagang kahit personal naming buhay, mauungkat eh. Pero, na-realize ko, yan na lang natin sila, huwag na lang patulan. Kasi the more na papatulan natin yun, the more na dadami sila. tapos Oo. sila. Kaya nga. Mas pag maraming basher po, mas maraming po baga, mas pag may mga basher din, mas lumalaki po yung na i-push po natin na hayaan. Basta lang na motivate. Opo. Bala kayo dyan. Basher Basta kami gagawin ang paglahat. So, Krista, sa edad mo yan, wala pa bang nanliligaw sa'yo? Marami po. Marami? Opo. Grabe naman sa marami. Natural, maganda naman talaga si Krista. No, hindi na naman natin maikaila na syempre marami talaga mangliligaw. In fairness naman, no. Sa ganda pa naman yan ni Krista. Sino bang hindi man liligaw diyan? Kung ako yung binata, syempre liligawan ko talaga yan. Marami. Pero, Focus siya sa kanyang goal, no. Focus. Ito yung mga bata na magandang tulungan, guys. Yung palagi lang iniisip kung ano yung magiging bukas nila. Palagi lang iniisip kung ano yung mas ikakaganda pa sa buhay nila, no, para sa kanya, para sa kanyang pamilya. So napakagandang tulungan itong klaseng bata na ito. Kaya yon, sobrang blessed mo kasi nakita ka nila Kalingap Tata, nila Ate Ligaya. So this is your chance na talaga. Huwag mo na itong sayangin. Ito na yung pagkakataon mo na ipakita. No, nasushowcase na rin po yung yung galing mo dito, yung kagandahan mo, at higit sa lahat yung maganda mong boses. So parang eto na, i-full blast mo na yung mga pangarap mo kasi itong chance na to ay talagang minsan lang talaga darating sa buhay natin. Kaya yung mga pangarap mo dyan ay unti-unti mo nang makikita dahil mabait kang bata, di ba? Siguro ito na rin po yung binigay ng Diyos para sa iyo. Kaya huwag mo talagang sayangin. pero may natitipuhan ka. Meron po. Pero, syempre, Bawal. iwas pa din. Oo. Alam mo yung limitation mo. Kaya, siyempre sa ganda po niyang yan, imposibleng wala pong Tama nga naman, di ba? Kung yung hindi man kagandahan, minsan, Dalawa, tatlo pa yung mga hindi kagandahan. Si Krista pa kaya na maganda. hindi ang manliligaw lalo pa po ito na napakagandang bata. Talaga, May talent pa. pang Kalingap Angels po yung ganda niya. Di ba? So, buti hindi ka pa kumakain. Hindi pa nga po kasi May tawag ako sa'yo. So yan guys, sobrang ang dami po nating natutunan dito kay Krista, no. Isa na po doon sa kanyang sabi niya dito is dapat kung ano yung pangarap mo ay tuloy-tuloy lang, no, kahit gaano pa ka hirap yung mga pinagdaanan mo, as long as mahal mo yung ginagawa mo, tulad sa kanya na mahal niya yung pagkanta niya, kahit ang dami pang mga nagkutya sa kanya, daming nang baba sa kanya, daming mga nagsasabi na hindi magaling, pero kita nyo naman po yung determinasyon niya sa kanyang mga pangarap. So yun, tuloy-tuloy lang po Krista, at ngayon unti-unti mo lang nakikita yung mga pangarap mo na magkaroon ng magandang buhay, hindi lang para sa iyo kundi para sa iyong pamilya. So this is your chance na i-prove mo yan sa sarili mo na kaya mong gawin tong bagay na to. Okay, so napakaganda po ng kanyang dito, mga wisdom thoughts para sa atin na kahit anumang pagsubok ang darating sa atin, importante ay tuloy-tuloy lang po tayo. Huwag po nating
huwag po tayong manghinaan sa mga bashers. Instead, nagagamitin po natin yung mga criticism na yon para mas lalo pa tayong magiging magaling sa mga bagay-bagay. Alright, so I hope guys meron din po kayong natutunan dito sa ating reaction video at sana nag-enjoy din po kayo. So mga hindi pa po nakapanood nito guys, panoorin niyo po ang buong video. Actually na ano na to ni Ate Ligaya, na post na po siya 11 months ago. So nakita lang po natin, kaya yon binigyan po natin ng reaction. And yun, ito yung time na hindi pa po nagsisimula yung Mikres. No, parang ito po yung time na bago pa lang siya nakilala ng ating Team Kalingap. Ang dami rin po nating nakukuhang magagandang wisdom words dito ni Krista. So, I hope nag-enjoy kayo. Please don't forget to subscribe, paki-like and share na rin tong video para i-recommend pa tayo ni YouTube. Muli po, ito po yung host na si Chloe TV. Marami pong salamat.